Ka-Express, bagong usapan na naman pagdating sa future ng ating pambato na si Kai Sotto. Ngayong magbabalik Japan B-League na siya at matapos ang iba't ibang workout kasama ang iba't ibang NBA teams, may mga tanong ngayon kung posible bang makita natin siya sa EuroLeague sa darating na 2026. Alam naman natin na ang EuroLeague ay tinuturing na pangalawang pinakamalakas na liga sa mundo kasunod ng NBA. Dito nagmumula ang mga big men tulad ni Luka Doncic, Nikola Jokic at Giannis Antetokounmpo bago sila pumasok sa NBA. At kung papasok si Kai dito, malaking opportunity ito para sa kanyang paglago bilang isang elite international player. Sa kasalukuyan, may mga ulat na interesado raw ang ilang European scouts na makita kung paano umangkop si Kai sa mas physical at mas tactical na estilo ng laro sa Europe. Kilala ang EuroLeague sa disiplina sa depensa, matinding spacing at mabilis na rotations, bagay na pwedeng mag-develop lalo kay Kai, lalo na sa kanyang footwork at decision-making sa ilalim ng pressure. At dagdag pa rito, kung makapaglaro siya sa Spain's ACB o kaya sa Turkey BSL, mga liga na nasa ilalim ng EuroLeague umbrella, mas mapapalapit siya sa NBA radar. Ang kanyang 7'3" frame, kasama ang patuloy na pag-improve sa outside shooting at rim protection, ay pwedeng maging susi para makuha ang tiwala ng mga top-tier teams sa Europe. At para sa Gilas Pilipinas, malaking tulong din ito kung maglalaro si Kai sa EuroLeague. Madadala niya pabalik sa national team ang mas mataas na level na karanasan at maturity, bagay na kailangan natin lalo na sa mga laban kontra Australia at New Zealand sa mga susunod na FIBA qualifiers. Ngayon Ka-Express, malaking tanong, handa na ba si Kai na tumalon mula Asia patungong Europe? At kung mangyayari man ito sa 2026, magiging stepping stone ba ito sa pangarap niyang makapasok sa NBA? Ka-Express, patuloy na umiinit ang usapan tungkol sa kinabukasan ng ating 7'3" phenom na si Kai matapos ang kanyang paglalakbay sa Australia, NBL at Japan B-League at mga workout kasama ang iba't ibang NBA teams. Bagong direksyon na naman ang nakikita ng mga analysts at scouts, ang EuroLeague. Alam natin na ang EuroLeague ay hindi basta liga. Ito ay itunuturing na pangalawang pinakamalakas na basketball league sa buong mundo, sa likod lamang ng NBA. Nagsisilbi itong tahanan ng mga elite players mula sa Europe, Asia at maging sa US na hindi agad nakapasok sa NBA. At dito rin hinubog ang ilan sa pinakamalalaking pangalan na kilala natin ngayon, Luka Doncic na galing sa Real Madrid, Nikola Jokic na mula sa Serbia at naglaro sa Euro competitions, at pati na rin si Giannis Antetokounmpo na dumaan sa European system bago naging NBA MVP. At kung papasok si Kai sa EuroLeague sa taong 2026, hindi lamang ito magiging hakbang para mapalapit siya sa NBA, kundi malaking oportunidad para mas mahasa ang kanyang laro laban sa pinakamahihigpit na competition sa labas ng US. Ang EuroLeague ay kilala sa matinding depensa at disiplina sa execution. Hindi lang ito laban ng katawan, kundi laban ng utak. Kaya kung gusto ni Kai na maging world-class big man, ito ang perfectong training ground. Sa kasalukuyan, marami ang nagtatanong, handa na ba si Kai? Sa taas niyang 7'3", malinaw na may advantage siya. Pero higit sa taas, unti-unti na rin nakikita ang kanyang pag-develop bilang modern center na may kakayahan sa pick and roll, may mid-range touch at unti-unti ring nagdagdag ng 3-point shooting. Pero sa EuroLeague, ang tunay na pagpasok ay kung paano siya makipagsabayan sa mas mabilis at mas physical na kalaban. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang mag-adjust hindi lang sa laki ng katawan, kundi pati sa bilis ng laro at decision-making. Isang malaking posibilidad din na makapasok siya sa Spain's ACB League o Turkey BSL na parehong elite domestic leagues na bahagi ng EuroLeague system. Kung makuha siya ng team dito, makakaharap niya ang mga pinakamahusay na imports at homegrown talents ng Europe. At para kay Kai, bawat laro doon ay magiging showcase ng kanyang kakayahan sa harap ng mas malawak na international audience. Kung titingnan naman mula sa perspektibo ng Gilas, malaking tulong ang maibalik ni Kai kung sakaling makapaglaro siya sa Europe. Mas mataas ang level ng kanyang maturity, mas sharpened ang kanyang depensa, at mas sanay siya sa structured offense at team-first basketball. Ito mismo ang kulang sa atin kapag humaharap sa mga Oceania powers gaya ng Australia at New Zealand. Ka-Express, malinaw na kung papalarin si Kai sa EuroLeague, ito ay magiging game changer, hindi lamang para sa kanyang personal career, kundi para rin sa buong basketball program ng Pilipinas. Ang tanong, pipiliin ba niya ang mas mahirap na landas sa Europe bilang stepping stone o mananatili siya sa Asia habang naghihintay muli ng NBA opportunity? Ka-Express, kung susuriin natin ng mas malalim, saan nga ba pinakabagay si Kai kung sakaling tumulak siya sa EuroLeague sa 2026?
Una, natural na destination ang Spain's ACB League. Ang ACB ang pinakamalakas na domestic league sa Europe at regular na nagpo-produce ng NBA-level talents. Dito lumaki si Luka Doncic sa Real Madrid at dito rin hinasa ang maraming Eurostars na ngayon ay sikat na sa NBA. At kung makapasok si Kai sa isang ACB team, malaking exposure agad ito dahil sinusubaybayan ng mga NBA scouts ang liga halos linggo-linggo. Ikalawa, magandang option din ang Turkish Basketball Super League o BSL. Kilala ito sa physicality at sa pagkakaroon ng malalakas na imports. Naging daan din ito para sa ilang big men na kilala sa NBA dahil mataas ang emphasis dito sa rim protection at rebounding. Dalawang aspeto na kaya ni Kai i-offer. Ang pagbagsak dito ay susubok sa kanyang tibay at consistency, lalo na kung makaharap niya ang mga dating NBA veterans na naglalaro sa Turkey. Ikatlo, may posibilidad din sa Serbia at Lithuania, mga bansang kilala sa pag-develop ng world-class centers. Ang Serbia, halimbawa, ay tahanan ng basketball IQ at structured systems, bagay na makakapagturo kay Kai kung paano maging mas efficient big man. Kung sa Lithuania naman, kilala ang tradisyon ng kanilang malalaking manlalaro na mahusay sa fundamentals at team play. Pero higit sa lokasyon, mahalagang tanong, ano ang maibabalik ni Kai mula sa EuroLeague kung sakali? Una, mas magiging sharpened ang kanyang basketball IQ. Sa Europe, bawat laro ay chess match. Bawal ang mabagal magbasa ng opensa o depensa. Pangalawa, mas magiging matatag siya physically dahil araw-araw siyang makakaharap ang mga centers na hindi kasing tangkad niya pero mas malakas at mas may diskarte. Pangatlo, mas lalaki ang kanyang international reputation at kung mag-excel siya rito, tataas muli ang tsansa niyang makakuha ng NBA training camp invites o kaya ay direktang kontrata. Well, kung ikukumpara sa kanyang mga naging karanasan sa Australia at Japan, mas mataas ang antas ng competition sa Europe. Sa Japan B-League, nagpakita siya ng flashes bilang reliable big man pero limitado ang exposure. Sa EuroLeague, wala siyang choice kundi umangat sa parehong opensa at depensa dahil ang mga coaches dito ay mahigpit at result-driven. Para naman sa gilas, malaking asset ang mas matured na Kai. Isipin na lang kung makakasabay siya sa isang sistema kung saan sanay siya sa ball movement, spacing at team-first execution. Pagbalik niya sa FIBA qualifiers, siguradong mas handa siyang harapin ang Australia at kahit Middle Eastern powers tulad ng Iran at Jordan. Ka-expect, malinaw na kung maglalaro si Kai sa EuroLeague, hindi ito simpleng career move, isa itong strategic leap, isang hakbang na maaaring maging susi para matupad ang kanyang NBA dream at sabay na palakasin ang Gilas Pilipinas. At ang tanong, handa na ba siyang yakapin ang mas mabigat na responsibilidad at hamon na dala ng European stage? At ito ang X% kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.